Indigo's POV, na matapos si Fiang magpa-picture kasama ang bagong kasal na ex-boyfriend at ang nobya nito, sa wakas, bumalik na rin to sa table namin. Napatingin ako sa kanya at nagsalubong ang mga kilay ko. Napansin ko ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha at parang nag-enjoy sa tatabi ni Elias, kahit sa picture lang. Happy? Bulong ko. Walang anilangan tong sumagot pag upo niya sa tabi ko. Yes, masaya ako para kay Elias. Just look at him. He looks so happy. Pero imbes ex-boyfriend niyang tignan ko, doon ako napatingin sa bride nito na halos hindi maalis ang tingin sa asawa niya. May kakaibang ningning sa mga mata niya na para bang ito ang mundo niya at wala siyang ibang nakikita sa paligid maliban dito. Namuo ang inggit sa puso ko. Nung kinasal kami ni Fiang, walang ganong init. Walang liwanag sa kanyang mga mata. Our wedding had been a transaction, an arranged marriage, she resented. Kaya siguro wala akong makita kahit isang picture namin ng kasal kung saan masaya ang mga mata niya. Malayo ang titig ni Fiang sa mga larawang yon, pilit ang ngiti. Di tulad sa itsura ng bride niya na bagong kasal at wagas ang saya habang nakatitig sa asawa niya ngayon. Watching them, I couldn't help but feel the emptiness of our own wedding memories. Fiang, ani ako rito. She turned to look at me, at tulad ng bride sa harap, wala rin ako ibang nakikita ngayon kundi si Fiang, dahil parang nag-fade lahat ng nasa paligid ko. Kung palang araw at sa kabilang buhay, makikita mo ang iyong sarili sa isang lugar kung saan minahal mo ka ng buong puso, gusto mo ba akong pakasalan muli? That question hung between us. Napatitig sa akin saglit at bahagyang nakaawang ang bibig. Are you proposing to me? Hindi ah. Ay, oo nga pala. Pwede ba? Saglit kaming napatitig sa isa't isa. Wag na. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Hindi ako nag-iisip at pasmado pa tong bibig ko. Tinampal ko ang sarili kong bibig. It was just a thought. Yes. Yes. I would marry you. Kung gusto mong magpakasal ulit tayo, okay lang sa akin. Ikaw bahala. Ako naman ang napatitig sa kanya pero imbes kiligin ang kasangga ko, parang lalo pang nalikip ang puso ko sa pagilismaya. Fiang, ikaw ang tinatanong ko. Huwag mong sabihin yes dahil lang sa tingin mo itong gusto kong marinig. Hindi naman yung request eh, napaisip lang ako. Iniisip ko lang kung ito isang bagay na maaaring gusto mo. Binaba ko ang tingin sa plato at sinusubukan i-focus ang pag-ubos sa pagkain ko. Pero sakto nilapit ko ang kutsara sa bibig ko, nagsalita ulit siya. Napatigil ako sa malamig nitong salita. Gusto kitang pakasalan muli. For real, this time? Para naglaho lahat sa paligid ko. Malumari ang boses niya pero may something sa tono niya. Something vulnerable that made my heart slank against my chest. Dahan-dahan ako nagbaling ulit ng tingin sa kanya. Hinahanap ang mukha niya para sa anumang senyales na mali ang aking narinig. Ngunit ang sinseridad sa mga mata niya ay hindi mapag-aalinlanganan. Di lang nito sinasabi yun para pakalmahin ako. Sinadya niya to. Tunay ba? Mahina akong tanong. Hindi ako makapaniwala. Kinutkot ko pa ang tenga ko dahil baka barado lang at mali ako ng dinig. Pexman? Napairap bigla si Fiang sa akin. Forget it. Binalik nito ang atensyon sa plato niya. Pinagmasdan ko siya at para ko nawala sa sarili habang pinagmamasdan siya. Gusto kong pigilan ang pangiti ko pero ayaw mapawi ng peste. Sa kabilang banda, nakatayo na ang bride sa harapan habang hawak ang bouquet niya, ready to toss it over her shoulder. Dinig ang buong isngisa ng mga bridesmaid na naghihintay sa likuran nito. Lahat sila excited na masalo ang bouquet. Excuse me? Tumayo ako sa upuan ko at nagpaalam kay Fiang na sasaglit lamang sa banyo. Tubang-utot, di na ako nilingon pa dahil abala rin ang mga mata nito sa harap kung saan nakatayo ang bride na maghahagis ng bouquet. Sa sandaling inihagis ng bride ang bulaklak at bago pa makapag-react ang sino man sa mga bridesmaids, tumakbo ko sa harapan at tumarap sa karamihan ng tao na may isang layunin sa isip. Oo, palusot ko lang na pupunta ako sa banyo. Namilog naman ang mata ng lahat at umangay ang paligid dahil sa bulungan. Sunod-sunod ang flashes ng camera habang tumatakbo ko patungo sa bouquet. Nakuha ko to sa ere na may perpektong timing. Ngiting tagumpay pa ako nang hawak ng bulaklak. Bumaling pa ako sa mga bridesmaid para saglit tumingin ng pasensya sa pag-aagaw ko. Then I made a way to our table. Nakatingin lahat sa akin, baka sanggulat sa mukha nila. Inabot ko sa kanyang bridal bouquet habang tulala siyang nakatingin sa akin. Here, nag-adjust na ako para sa'yo. Ako nang sumalo para tayo na muli ang susunod. Ikalawang linggo na ngayon ang grace period sa akin ni Fiang. Simula nang galing kami sa kasal ng ex-boyfriend niya. Aaminin ko na papadalas, kinikilig ang kasangga ko dahil mas naging okay kaming dalawa. Di niya ako masyadong iniirapan at sumasabay siya sa akin sa pagpasok sa kumpanya. At kung noong mga nakaraan, si Jonas ang nagdadala sa akin ng lunch at kape, ngayon si Fiang na.
Pero minsan, para di na siya maabala, minomonitor ko na lang ang oras kapag lunch break na at ako'y pupunta sa opisina niya at yayayain siyang kumain. Pero mula nung huli namin na pag-usapan ng divorce, nang nagpunta sa opisina niyang ex niya para magbigay ng invitation, hindi pa ulit na open ang topic. Hindi niya ako tinatanong. Di ko alam kung hinihintay niyang matapos ang isang buwan na bigay niya sa akin bago niya ako tanungin ulit. At peste, ngayon palang kabado na ako dahil baka pag natapos ang isang buwang binigay ni Fiang, magulat na lang ako pinirmahan niya ng divorce paper namin. Iniisip ko pa lang para na akong lalagnatin. Bakit ba kasi hindi ko pinag-isipan ang bagay na yon? Bakit ako nag-base sa hindi nito pagsasabi sa akin ng I love you? I needed to find those divorce papers before it was too late. There was no way I'd let her inside them. Anong ginagawa mo? Halos napatalon ako sa gulat nang marinig ang boses ni Fiang. Nilingon ko siya kalalabas lamang ng banyo. She was wrapped in a bathrobe, a towel around her hair. Di ko namalayan ang pagbukas ng pinto ng bathroom because my mind is too tangled up with thoughts that cursed paper. Bakit mo hinahalongkat ang gamit ko? Talong ni Fiang habang naniningkit ang mga mata. Magkabukod kasi kami ng cabinet para hindi magkahalo ang gamit namin kaya't alam ko, natural lang magulat siya na cabinet niya ako nagkakalkal. Napakamot ako sa batok. Ayoko magsinungaling sa kanya. Gusto ko straight to the point. Kaya nagtanong na ako, "Where's the divorce paper I gave you?" Bakit mo hinahanap? Hindi pa tapos ang isang buwan na binigay ko sa'yo. Humakbang si Fiang, lumapit sa akin. Bahagya ako tinulak palayo sa cabinet para maghanda ng isusuot. Atat ka na bang makita ang pirma ko ron? Pinanood ko siyang maglabas ng damit at bawat iniisip ko, nauwi sa isang tahimik na sumpa. Oh my, it was her maroon lace lingerie dress. That semi-sheer one that left almost nothing to the imagination. Even with it, her curves would be completely visible. Papaslangin niya ba ako ngayong gabi? Magsasalita sana ako nang bigla tong tumalikod at bumalik siya sa banyo. Mukhang doon magbibihis. Kinalma ko ang sarili at hinintay ko siyang makalabas. Ilang sandali pa bumukas muli ang pinto ng banyo at mahabaging banal. Para kung kakapusin ng hininga na makita si Fiang. May suot tong lace din na undies at bra sa loob, kulay maroon. Nakapatong doon ang lingerie dress nito. Ulalam! Nang makita nitong nakaawang ang bibig ko, nakatulala sa kanya, ngumisi ito. Naglakad siya papalapit sa akin. Nung nasa harap ko na siya, inabot niya ang mukha ko at kusang inikom ang bibig ko. Isara mo, baka pasukan ng bangaw. Panunokso pa niya sa akin. Para ko nagkaroon ng short-term memory loss dahil nawala sa isip kong tungkol sa divorce papers. Tayo niisip ko lang si Fiang, siya na paghihiwalayin ko ang binti sa kama. Sinundan ko siya naglalakad papunta sa vanity mirror at umupo. Sinimula ng nighty skincare routine ko. Gusto mong matulungan kitang mag-skincare? Bakit marunong ka? Napahintuto sa pagpahid ng bulak sa mukha kaya napangisi ako. Oo naman, expert ako dyan. Baka hindi mo natatanong. Walang anilangan, tumayo si Fiang sa upuan at hinarap ako. Inabot niya sa akin ang hawak na bulak pero sinut ko yun sa basurahan. Bakit mo tinapon? Kunot noon itong tanong. Lumawak ang itikot sa halip sumagot, sinaloko siya sa isang mabilis na galaw. Agad dinihiga sa gitna ng kama. Akala ko tutulungan niyo ako mag-skincare. Saway nito, her brows pulling together in that adorable way she does. Oo nga, tutulungan kita. Ani ako nang umisi habang papalapit ako. Pinagdikit ko ang dulo ng ilong namin. Alam mo, maganda raw sa balat ang pakikipagsalo, baby. Kaya ngayong gabi, I'm personally handling your skincare routine. Di ko na to hinintay makasagot. Agad akong yumuko para sakupin ang labi niya. Nung una hindi to gumante pero segundong lumipas, agad humagpo sa likod ng bato ko. Ang isa nitong kamay at naging maalab ang aming ginagawa. Hanggang sa sabay naming naabot ang sukdulan. Bumagsak ang katawan ko kay Fiang at nilagay ang mukha ko sa gilid ng balikat niya para hintayin na bumalik sa normal ng paghinga namin dalawa kahit na hindi ko pa tinatanggal ang kasangga ko. Nang pareho na kami na walang kalmado, tsaka ako nag-angat na mukha sa kanya. Nasaan divorce papers natin? Pinirmahan mo ba? Tumaas ang kabilang bahagi na labi nito maging ang kilay. Ang galing mo rin, no? Magsasalita sana ako pero di niya ako binigyang pagkakataon. I'd kept my world quiet, untouched, and then you barged in, managing to sleep past every wall I put up. Hindi ko alam paano mo yung nagawa, but yeah, natunaw mo yung yelo na akala ko magpoprotekta sa akin magpakailanman. Saglit tong nag-iwas ng tingin at bahagyang namula ang pisngi, tsaka ulit ako nilingon. You've turned the cold, guarded part of me into something I cannot recognize. You're all over my head, every second of every day. Ginugulo mo ang kapayapaan ko.
Sa isang hagkan, pinapaikot mong mundo ko na parang kinokontrol mo yung mismong gravity sa ilalim ng aking mga paa. Tapos ngayon, inaasahan mong pipirmahan ko yung pesteng papel na yan? OMG, pagtatapat yata to. Alam mo kung anong pinakakatakutan ko, Indigo? Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ayoko nang bumalik sa tahimik na mundong yon. You've somehow made all this chaos feel like home. Kaya hindi mo makukuha ang pirma ko, Indigo. Azuma? Di mawala-wala sa labi ko ang ngiti habang naghahanda ng almusal. Sinadya akong gumising na maaga ngayon para sa fiyang pagsilbihan. Alam ko rin kasi hindi to makabangon na maaga dahil lupay-pay to sa akin kagabi. Di ko napigil ang sarili ko matapos itong mag-confess. Pinuhos ko lahat ng lakas, kapangyarihan at pagmamahal sa mga sumunod naming routes. Kada matatapos ang isa, magpapahinga lang kami ng 15 minutes bago ko umisa ulit hanggang inabot kami alas 12 ng gabi. Nagluto ko ng paborito nitong fried rice, maraming bawang at ang dried pusit na gustong-gusto nitong sinasawsaw sa sukang may timpla. Meron ding bacon at scrambled eggs na may grated cheese dahil alam kong gusto niya rin yon. Habang nag-aayos sa mesa, nagpapakanta pa ako ng kanta ni Michael V na Mas Mahal Na Kita Ngayon. Aba, ang Kuya Indigo, mukhang good mood ah. Nakangising sabi ni Patrick nang maabutan niya ako sa kusina. Dumiretso sa counter to para magtimpla ng kape. Anong okasyon? Ba't ikaw ang nagluluto? Tanong nito habang tinaas ang kanyang mug para humigop. Kailangan kong pagsilbihan ang mahal na dragon para hindi magbagong isip. Bahagya akong natawa pero bago makapagsalita si Patrick, agad ko siyang inunahan. Maupo ka, kumain ka muna at pagkatapos mo, dumihan mong buong bahay, lilinisin ko. Lahat ng kasangkapan sa kusina kahit di nagamit itambak sa lababo, kukuskusin ko. Kapag dumumi ka, sabihin mo at ako rin na maghuhugas. Humagalpak ng tawa si Patrick at muntik maibuga ang kapeng nasa bibig. Baliw ka na, Kuya Indigo. Hindi ako baliw. Very inspired lang, very motivated. I leaned in closer at bahagyang hininaan ang boses ko. Nagtapat na kasi sa akin ang ate mo kagabi. Oh, di nga. Napansin ko, bakas din sa mukha nito ang saya. Tulad ko, malapad din ang pagkakangising niya. Napaamo mo na yung dragon, di kinilig ang kasangga mo. Aba oo, muntik na akong mangisay kagabi, buddy. Congrats then. Ibig sabihin di na kayo maghihiwalay? Umiling ako at di pa rin nawawala ang ngiti ko. Lalo na maalala kong sinabi ni Fiang kagabi kung nasa na divorce paper namin. Nung gabing binigay ko yun sa kanya, paglabas daw nito sa restaurant, nilukot nito yon. Agad sinot sa basurahan. Wala nang hiwalayan to, buddy. Habang buhay na kami magsasama ng ate mo. Dahil hindi pa gising si Fiang, si Patrick muna ang naunang kumain. Di ko to sinabayan dahil gusto kong hintayin ng asawa ko para kami ang sabay mamaya. But I stayed in the kitchen with Patrick, keeping him company. Nakaupo ako sa tapat niya. Dahil nga nag-uumapaw ang saya sa puso ko, hindi ko na iwasang i-share dito ang binabala ko. I'm planning to marry your sister again, you know? Make it official all over again? Patrick chuckled, clearly pleased. Masaya ako para sa inyo, Kuya Indigo. Para naman di na rin ako maghanap ng ibang matitirhan. Habang nakatali si Ate Fiang, dito rin ako. Muli nitong dinala ang kutsara sa bibig. Kahit may laman, nagpatuloy ito. Mas gusto ko talaga rito kaysa bahay namin, to be honest. Bakit? Okay rin naman sa inyo ah. Ani ko rito. Umiling to kaagad. Iba dito, Kuya Indigo. Noon, alam mo ba, hindi namin close sa mga kapatid ko kay Dad. Para kaming merong sari-sariling mundo. Pero simula na nagpunta kami dito, naging okay kami ni ate. At Ate Fatima. Si Kuya Frando naman kahit papano minomonitor din ako kahit busy siya sa trabaho. Nag-chat at tumatawag minsan para alamin ang lagay namin dito ni Ate Fiang. Parang, ewan, di ko mag-explain pero parang ikaw yung dahilan kaya kami nagkalapit-lapit magkakapatid kahit iba-iba kami ng ina. Plus, every time your family comes over, it's like I don't feel out of place. And the way they treat me, I feel like I'm part of the Azuma family too.